Hey, what's up guys? Good morning everyone. Good morning mga suke. So for today's video, ang update natin sa ating mini farm dito sa San Josep, Antipolo with of course my heritage chicken, ang Buff Orpington, ang Rhode Island Red, ayan. At ang Black Australorp na gumagala sa ngayon dahil magandang panahon, pinakawalan ko muna sila para makakain sila ng mga damo at yung mga insects, yung mga tipaklong and yung mga maliliit na mga bubuli na tumatakbo, yung mga lizards and mga worms na kumakapit doon sa aming maisan doon. So yan, may maisan dyan. So busog na busog sila sa mga worms and of course ang ating Peking duck. Ayan, ang lalaki na nila guys. So ilang month na lang to, siguro pwede na silang mangitlog. Sabi nila 4 to 5 months, yan, pwede na silang mangitlog. So kumakain na rin sila ng vegetables. Yung vegetables na hinahalo ko guys, yung Baguio Pechay at repolyo na galing sa palengke. Ito po ay binigay lang ng aming kapitbahay since kumukuha siya ng mga scrap sa Buso-Buso Market. So busog na busog nga po ang ating mga Peking duck at naubos din nila yung mga dahon ng gulay. So ito yung Black Australorp natin na natira. So nag-iisang hen na lang yung natira nating Black Australorp. Tapos 3 rooster. And of course ang ating native chickens. Ayan, so katatapos lang namin dito kahapon, naglinis. So ito na naman ngayon. So walang katapusan na pagwawalis dito sa amin dahil nga napakaraming kawayan dito na nakapalibot. Ayan, so nagpapahinga ang mga native chickens natin. Yan yung mga pakawala. Ayun, nandun sila sa may likuran ko sa may kawayan. Ayan. And guys, dito linipat na nga po pala yung mushroom na nasa QC. Since nag-move na ako dito, wala na rin magbabantay doon. Yung pinsan ko na ko doon, pupunta sila ng province, so hindi nila mababantayan, so walang mag-spray or walang maglalagay ng tubig para magkaroon ng moist yung ating mushroom, para magkaroon sila ng mga sibol. So dito ko siya linagay. Ayan, so ito bubong namin yan, buho yan, made of bamboo. Ayan. So dito ko linagay si gilid. Ayan. So nagpatulong ako kay Uncle Ulay na maglagay nito para pagpatungan. So katatapos ko nga lang mag-spray yan, yung pang-spray ko. So everyday yan ni-sprayan ko guys. So ilang pa lang yan, ilang araw pa lang yan dito. Ayan. So dito ko siya linagay, gawa ng yung first batch na linagay ko rito, na linagay ko doon sa may kawayan, doon sa mga nakapanood nung video na ginawa ko. Bali kinalay kayo ng mga manok. Tapos nung bumagyo, may mga nahulog dahil nga linagay ko doon sa may medyo taas na hindi kayang abutin ng manok. Kaya naman nahulog naman yung iba. Kaya sabi ko, hindi siya good doon sa place na yon. Alright, so andito ako ngayon sa may sapa, dito sa Batis. Ayan. So naghuhugas ako ngayon ng painuman at kainan ng ating mga manok at ng ating Peking duck para malinis yung kanilang inumin. Gawa ng napakasamang panahon, ng mga lumipas sa panahon, so kailangan natin ng bacteria flushing. So kabibigay ko nga lang ng antibacteria kanina dito sa ating mga alaga. So kasama na rin yung mga native chickens na since hindi rin makakaligtas yung mga native chickens sa ganitong klase ng panahon, on and off yung ulan at medyo masa-masa ang hangin, kaya hindi maiiwasan na magkasakit ang ating mga alagang manok. Ang bibe naman guys, medyo matibay yung kanilang resistensya when it comes to this kind of weather. Ayan, so hugas-hugas muna tayo. Sinasabon ko, tinatanggal ko yung mga dumikit na mga lumot para hindi kapitan ng mga bakterya. Ayan guys, sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko sa pang flush ko ng bakterya, Premoxil po ang ginagamit ko. So ang Premoxil po is recommended po yan sa lahat po ng mga farm, sa lahat po ng manukan. Yan po ang ginagamit nila. Meron pa po silang ibang ginagamit para hindi po magkaroon ng
what do you call that? Para hindi sila hindi masana yung bacteria sa isang ano lang, sa isang antibiotics. Kaya marami silang ginagamit. So once a week nagaganito tayo guys, para make sure na malinis yung kanilang iniinom. Pagkatapos silang kumain, pagkatapos silang uminom, ginagawa ko, inaano ko na tinataas ko para hindi madumihan. Kaya once a week lang ako nagsasabon. Or para ito na yung pinaka general cleaning ng kanilang mga patukaan at painuman. Kaya hindi rin mahirap na linisin. Ayan. Napaka-importante din guys, pinapanatili natin na malinis yung kanilang mga kainan, yung kanilang kulungan, yung paligid, of course, para hindi sila agad-agad dapuan ng mga sakit. Ito lang guys yung medyo challenge dito kasi sa QC kasi 'di ba unlimited ang tubig doon, may nawasa. So dito medyo nag-adjust pa ako sa sa tubig, yung source of water. Doon wala akong problema doon. Talagang pagbukas mo lang ng gripo, dami ng tubig. Pero ganun talaga. Adjust lang din, di ba? Pero mas okay na rin dito at nakakagalaw yung ating nakakagala yung ating mga alaga. Na free range natin at mas sila dito, mas hiyang, mas gumanda yung resistensya nila. Mas sumigla sila. Kasi nga nakakagala sila, nakakain sila ng mga natural na mga pagkain, ng mga wild. Hindi sila dumidepende sa mga commercial feeds na binibili natin. At napakamahal nga po ng commercial feeds ngayon. Kaya mas maganda na rin na mayroon tayong alternative para sa kanilang mga patuka. Nagbibigay din tayo ng Madre de Agua. Pinapatuka ko rin sila, kaso lang kakaunti pa po yung ating Madre de Agua ngayon. Nandun sa may babuyan, malaki-laki na rin po yung ni Tito doon, yung tanim niya ron. Ang pinakamalaki po talagang nakukuha nila yung mga damo. Ang dami pong damo dito na pwede nilang kainin. Most especially po yung mga black australorp, malalakas po yung kumain ng mga ng mga damo. Yung Orpington po kasi, yung buff Orpington, medyo maselan po sila sa sa mga patuka. Ang Rhode Island naman po, isa rin po yan sa malakas kumain ng mga damo at mga gulay. Ayan, so tapos na tayo. Tapos na tayo maglinis ng kanilang mga patukaan. So later on, after kong maligo, bababa na naman ako at bibili ng kanilang patuka. So nakalimutan ko nga bumili ng patuka para sa mga Peking duck. Ang nabili ko lang kahapon yung para sa manok. So yun po ang ating bibilin mamaya. Meron tao. Sino yun? Si Jelan. Ayan, so yan lang po muna ang update natin dito sa ating mini farm, dito sa San Jose, Antipolo. Bye and God bless you.